Magandang araw po sa inyong lahat. Tagalog no Oshira si Des, Yamasta Melinda Domoshimasu. Lisa Onoda des, Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. At mula po sa mga oras na ito ay magre-report kami o magbibigay kami ng impormasyon tungkol po sa mga pang-araw na pamumuhay natin dito sa Shizuoka City or in Japan as a whole yan po or in general. At yung para sa akin, Lisa, tungkol po ito sa pagpa-file ng income tax return o yung kakuteishin koku ni Tsuite. Ang kabuang buwis po mula sa ating kinita sa loob po ng isang taon mula Enero 1 hanggang Disyembre 31 ay kailangan nating i-file po sa ating local tax office. At syempre kinakalkula po ng ating employer tuwing December ang ating mga taunang kinita. Ginagawa nila ito ng mga paraan sakali mang kailangan po yung mga adjustment na tinatawag na year-end adjustment o yung Nenmatsu Chosei. At kailangan din pong bayaran ng taxpayer kung may mga pagkukulang at kung may sobra naman ay maaari po nating i-refund ito. At para naman dun sa mga hindi nakakuha po ng kanilang year-end adjustment, kailangan ninyong mag-submit ng final tax return sa local tax office. At cover po dito yung mga nagtatrabahong walang year-end adjustment sa kanilang pinagtatrabahuhan, yung mga nangangailangan po ng aplikasyon para sa dependent, nagpapadala po ng remittance sa pamilya na naninirahan po sa ating bansa, At yung mga kumita daw po sa loob ng isang taon na mahigit po sa 2 milyong yen, at syempre yung mga mayroon pong retirement income at iba pa. Kahit na mayroong year-end adjustment na nagawa, kailangan pa rin pong nating mag-file ng income tax return. At ito po yung mga sumusunod na cover. Ay yung mga nag-retire daw po sa trabaho sa kalagitnaan po ng taon na sobra po ang withheld tax. Then yung mga bumili po ng bahay na may mortgage. Tapos yung mga nagbayad din po ng mahal sa medical expenses. Then, tungkol naman doon sa matapos po ang year-end adjustment ay nagpakasal daw po o nanganak at marami pang iba yan, So, ganito po yun. Matapos po yung year-end adjustment ay may pagbabago po daw sa dependent dahil sa nagpakasal o nanganak, So, may kakailangan din pong mga dokumento sa income tax return. Mag-file po ng tax return hanggang Pebrero 9 ng next year o this year ng 2015 sa tax department at huwag kalimutan po nating dalhin ang kinakailangan nating mga dokumento. So, may mga pagkakataon na kung maliit lang naman po yung mga dapat i-refund natin ay hindi na ito kinukuha ng iba. Subalit kung pagtsatsagaan pa din natin yung pag-file po ay maaaring makatulong din po ito na mabawasan po ang ating residence tax. At syempre maaari rin po itong makatulong upang makapamura po yung mga bayarin natin tulad po yung sa mga health insurance at saka sa mga child care daw po. At syempre yung pagpapayo at pagpa-file naman po ng income tax para sa mga kinita sa taong year 2014, paalala lamang po na ang pagpapayo at pagpa-file ay sa wikang Japanese po lamang. At syempre, mangyaring magsama na lamang po kayo ng mga kaibigan natin na marunong mag-Japanese. At syempre, yung panahon po ng pagpa-file ay mula Pebrero 10 po hanggang Marso 16 ng year 2015 po yan, At mula alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre, wala pong serbisyo tuwing Sabado at Linggo, subalit bukas sila ng Pebrero 22. Holiday po yan, Linggo. At syempre, Marso 1, Linggo. At paalala lamang po na kadalasang marami pong tao sa mga panahong yan na nagpa-file po ng income tax. At yung lugar po, mahalaga rin to. Sa Twin Mese, Shizuoka po yan. Sa Marikane, Suruga District ng Shizuoka City. At saka, syempre, paalala lamang din po na walang pagpapayo po sa tax department sa mga panahon po ng pagpa-file ng income tax. At yung para po sa mga iba pang information, maaari po kayong sumangguni sa Shizuoka Tax Office sa telepono bilang 054-252-8111. At syempre sa Shimizu Tax Office naman po ay sa 054
366-4161. At para dun po sa mga hindi nakuha yung telepono, nandito po sa screen namin yung mga telepono, paki-check na lang po. At para po sa susunod nating impormasyon, Lisa? Yes, ito po tungkol sa pagbabago po ng alintuntunin sa pagbibisikleta. Jidensha no kotsu ruruga kawarimashita. Simula daw po ng December 1, 2013 ay may mga parteng pinagtitibay ukol sa pagbabago ng kaugnayan sa daang pantrapiko. Ang lahat daw po ng bisikleta ay kailangan sa kaliwang bahagi lamang ng kalye na may side strip dapat dumaan. Ang side strip po ay may puting guhit na walang pedestrian ang dumaraan. Sakali man lumabag kayo sa alintuntunin ay maaari kayo makulong na hindi lalagpas po ng 3 buwan at magmumulta daw po kayo na hindi sosobra sa 50,000 yen. Ang bisikleta po ay isang uri ng sasakyan na hindi dapat patatakbuhin sa sidewalk kundi sa kaliwang bahagi lang po ng kalye. Ang mga kaling walang sidewalk o bangketa ay mayroong parte ng side strip sa dulong bahagi po ng daan, Sakali mang may daraan ng side strip, siguradihing hindi kayo nakakaabala po sa mga pedestrian at bagalam daw po natin ang speed ng pagbibisikleta. Bawal din po ang paggamit ng mga cellphone habang kayo nagbibisikleta. At siyempre, gayon din yung pagbibisikleta na nakainom po kayo ng alak, Yun po ang ingatan natin, Okay. At maaaring sabihin ang bisikleta ay isang convenient na sasakyan. Subalit kung di kayo mag-iingat ay nagdudulot ito ng pananakit o aksidente po sa ibang tao, Sakaling mang grabe daw po ang pagkakaaksidente ay maaari kayo makasuhan o ma-penalty ng malaki, depende daw po sa pinsalang nagawa ninyo. Hanggang maaari daw po ay kailangan din natin ng liability insurance. Okay. At karamihan daw po sa aksidente ng sa bisikleta ay sa mga crossing daw po ng daanan. Mangyaring i-check daw po ang mga tamang pamamaraan at alintuntunin ng pagbibisikleta at mag-ingat daw po tayo sa pagbibisikleta para sa kaligtasan po ng nating lahat. Okay, mainam yun, i-check nila talaga yung tamang rules and regulation ng pagbibisikleta. Okay, at ito naman tungkol sa pag-iingat po sa food poisoning mula po sa norovirus o norovirus ni Yoroshokuchu doku ni gochūi kudasai. Tiyu koto desu, Noro-wheels, panahon na naman ni Noro-wheels. Okay, kapag ganito pong taglamig ay nauuso po ang food poisoning at infectious gastroenteritis, mula po yan sa norovirus, At kadalasang kumakapit po yung mga norovirus sa ating mga kamay, daliri at mga pagkain po. At ang ilan po sa mga symptoms nito ay yung pagsusuka, diarrhea, at syempre yung pagsasakit po ng tiyan, At kadalasan ng mga bata at mga may edad po ang madalas na aapektuhan nito, kaya't kailangan po natin yung lubhang pag-iingat. So, ang infection po ay karaniwang nagmumula po sa pagkakahawa mula po sa tao. Then, may virus ang dumi o yung bamit ng taong naapektuhan po ng norovirus. So, ang virus mula po sa bibig ay maaring kumalat po yan sa pamamagitan tulad ng ating kamay at saka yung pagtalsik po ng bamit, At syempre, sakali mang sumuka sa loob po ng kwarto o toilet, ay sapat na palitan po yung hangin ng kwarto. At kapag lilinisin po ang dumi, huwag pong hawakan ito. Gumamit po tayo ng mga disposable na plastic na guantes at mask. At syempre, disinfektahan po natin ang maduming damit at sahig na patayin po natin yung mikrobyo nito. At upang masugpo ang food poisoning mula po sa norovirus ay kailangan po natin ng wastong pagluluto, paghuhugas ng kamay at sterilization. At syempre, ang paghuhugas po ng kamay ang isa sa mahalagang paraan para maiwasan po natin ang infeksyon. At bago maghanda po ng mga lulutuin o matapos po mag-toilet ay kailangang sabunin po natin at hugasan nating mabuti ang ating mga kamay,
Siyempre, kailangan din natin yung tamang pagtulog at saka nutrisyon. Lutuin ding maigi at initin ding maigi po yung mga pagkain kinakailangan nating initin. At syempre, ang norovirus po ay namamatay mula sa init na 85 degree sa loob po ng mahigit na 1 minuto. At hugasan din po at linising maigi ang mga chopping boards, yung mga kutsilyo, eating wares, basahan at iba pang gamit po sa pagluluto. At syempre, mas mainam po na lutuin o initin natin yung mga pagkain at iwasan nga muna yung mga raw foods dahil madaling kapitan daw po yan mga norovirus, lalo na yung mga raw food po. At kung manggagaling kayo sa labas, iwasang hubarin po yung coat sa kusina. At kung kayo rin po ay naaapektuhan na at kailangan ninyong uminom palagi ng tubig at syempre kumain din po tayo ng yung tamang nutrisyon, kanina binanggit din natin yon. At kung ang sintomas po ay lumalala na, mangyari magtungo agad tayo dun sa mga manggagamot. At isa pang reminder, kung patuloy pa rin po yung diarrhea daw at pagsusuka ng taong apektado ng norovirus, maaring magdulot din po ito ng dehydration. Kaya kahit hanggat maaari, magtungo na po kayo sa inyong pinakamalapit na manggagamot. Yes. Ayan po. At para naman po sa mga pagpapayo, ukol naman po ito sa pag-iingat sa kalamidad laban po sa lindol ng kay Mega Trust. Yung tinatawag nating paghahanda sa Nangay Turafu Massive Earthquake. Bali, ibibigay naman po sa inyo ni Lisa yung mga 1-point advice. Yes, salamat po Melinda. Ito po tungkol sa protektahan natin ang ating sarili sa tsunami. Okay. Tsunami kara miwo mamuro. Okay. Kapag daw nilindol ang karagatan, posible daw magkaroon po ng tsunami. Mula sa babala po ng Meteorological Agency, matapos ang pagyanig ng lindol, kung may magaganap na tsunami ay may 3 minuto daw po matapos ang pagyanig ng lindol ay magbibigay daw po ng babala ang Tsunami Forecast District sa pamamagitan po ng alarm, warning o anusyo sa pag-iingat daw po sa tsunami. Okay. Mula sa bawat nasasakupan Tsunami Forecast District ay ipaalam po sa babala ang inaasahang pagdating sa oras daw po ng oras at taas ng tsunami. Meron doon pong pinahayag na impormasyon mula po sa TV at radyo, gayon din po sa pahayagan o mga website. May pagkakataong daw po mabilis ang speed ng tsunami. May umaabot na 100 km per hour. Sa bilis nito, kulang daw pang oras na maiparating sa lahat ang babala sa lahat ng mga babala sa mga tao. Kung malapit kayo sa karagatan ay mangyaring lisanin kaagad ang lugar at umakyat kayo kaagad sa lugar na safety. Huwag daw po kayong aalis kaagad sa lugar na pinagkukublihan ninyo sa tsunami hanggang wala daw impormasyon na ligtas na kayong bumaba. Sakali namang lalayo kayo sa karagatan ay hindi yung papalayo kundi papataas daw po ang lugar. Hanggang maaari ang taas ng lugar ay may tatlo hanggang pataas na palapag. At may ilang beses daw maaring bumalik at umulit ang tsunami kaya hanggang walang anusyo o babala na ligtas kayo sa tsunami, mangyaring umiwas daw po tayo lumapit sa mga tabing dagat o mga tabing ilog po. Okay, totoo po yan. So, bali pag nandiyan na yung tsunami, bago pa lang magkaroon ng tsunami, alamin na natin kung saan tayo dapat pumanik, dahil hindi daw dun sa malayo, kundi sa pinakamalapit na mataas na lugar tayo dapat mag-evacuate agad. Okay, yan po ang mga ilang pointers tungkol po sa pagpoprotekta sa ating mga sarili against sa tsunami. Thank you, Lisa. At mula po sa mga oras na ito, magpapaalam na tayo. At ito po muli si Melinda Yamashita. Si Lisa Unoda po. Hanggang sa susunod po, magandang araw po sa inyong lahat.